Good morning, good afternoon, and good evening guys. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is Ace at ngayon sasagutin natin itong tanong ng isang Amazon seller and pag-uusapan din natin kung paano nga ba mag-send or mag-share ng invoice sa customers. So sabi dito ng isang Amazon seller, Coach, paano po ba mag-send ng invoice sa customer? So ngayon pag-usapan natin paano nga ba mag-send, paano nga ba mag-share, paano mag-generate ng invoice at i-send sa yung customer. So first of all, kailangan mo nga ditong hanapin yung customer mo na nag-order sa'yo na nagre-request ng tax invoice. So sa business guys, napaka-crucial na kailangan lahat ng naibebenta natin in and out, kailangan po naka-record po siya. So actually, kung nag-Amazon selling ka, I do recommend guys na mag-create po kayo or at least mag-invest man lang po kayo ng invoicing system para po sa negosyo nyo. Because Amazon selling po ay isa pong business, it's a micro business na kung saan, even though micro siya or maliit na business siya, kailangan po nating mag-record ng in and out natin pagdating sa negosyo, especially dito sa Amazon. So, ang first step mo nga dyan is you need to create an account or you need to register or kailangan mo maghanap muna syempre ng invoicing system. So, I do recommend if you are living here in UAE, you can sign up for Zoho, you can sign up for QuickBooks, you can sign up for Ninja Invoice, you can also sign up for Tally. So, for your information, lahat po sila paid system. So, approximate cost, it can cost you around 65 dirhams to 100 dirhams monthly. So, kailangan mo nga po mag-invest para po sa invoicing system mo para po in the future, just in case po na you're filing to Federal Tax Authority dito sa UAE or dyan sa BIR or kung saan man po kayo nakatira ngayon, kung anong bansa man po kayo nakatira ngayon, kailangan mo pong ipakita or kailangan mo pong track record kung magkano po yung gross sales, yung kabuwang kita nyo dito sa Amazon. So, kailangan po natin na invoicing system para at least alam po natin if kumikita tayo sa Amazon or hindi. And isa rin sa mga reason kung bakit po kailangan din natin ng invoicing system, it's because meron po mga customers na kailangan ng tax invoices. Okay? So, yung tax invoices na yan, magagamit po yan just in case, guys, na kayo po ay magpapa-audit or magfa-file kayo ng tax or ng VAT sa FTA or sa BIR, kung saan man kayong lugar. And magagamit nyo din po siya para at least feasible or makikita nyo kung feasible yung business nyo or hindi. Okay, so assuming guys na meron ako ditong tax invoice na kapag generate na ako, so hindi ko napapakita kung paano mag-register, you can just look through Google, tapos hanapin niyo na lang doon yung mga free invoices, no? Or you can look for invoicing system through Google, invoicing system, no? Yung mga sinabi ko nga kanina, you can also use that. So ayan, so meron tayong QuickBooks, you can also use Zoho, you can use also yung Stripe, yung etong bago, this is Udo, tapos yung Ninja Invoice as well. Ginamit ko yung Ninja Invoice before and yun, okay naman siya so far. So ang dami po dyan ng mga invoicing system na kung saan pwede nyo po siyang gamitin. Ang mahalaga po dito is meron po kayong track record ng gross sales ninyo sa Amazon Seller Central. So, after nyo nga dito mag-register, just generate the invoice, no? So, syempre, hanapin mo muna dito sa Amazon Seller Central yung customer na nagre-request ng tax invoice or invoice. So, syempre, punta ka lang dito sa manage orders mo, dito sa may menu, and then, uh, hanapin mo lang dito sa easy ship or sa self ship, either of the two, kung saan mo, basta hanapin mo lang dyan if it is self-ship or easy ship. Pero most of the time, easy ship yung makita mo dito. Or kung naka-FBA ka naman, makita mo naman siya doon sa FBA dashboard. So, sa case natin, dito makikita natin sa easy ship siya. So, all you have to do is go to send. Okay? So, i-blur ko lang yung ibang information kasi sensitive yung yung information dito. And then, click mo lang yung ship. Ayan. So, makikita mo dyan, merong ship tayo dyan. Okay?
And then dito, when you click ship, ayan, hanapin nyo lang po yung nagre-request ng tax invoice or invoice. So, once na nakita nyo na po siya, all you have to do is to click the buyer's name or the customer name. So, let's say for example, itong customer na to na nasa pinaka-top, let's say ito si customer number one, just click his or her name, and then right after that, pag nakita nyo na yung contact buyer, pwede nyo na pong i-click yung button na send invoice. Ayan, no? Click mo lang yung send invoice. And then, at dito sa step 2 sa baba, complete message. Pwede mong i-attach dito yung tax invoice or yung invoice na naka-PDF or naka-Word format. Okay lang naka-image file as long as less than 10 megabytes. Ayan. So, click mo lang yung add attachment. So this is an example of a tax invoice or invoice guys na ma-generate doon sa mga invoice system nyo. So this is only a dummy invoice, no? So I just want to show you guys kung ano magiging itsura ng invoice. So syempre nakalagay diyan sa title invoice or tax invoice tapos build to, so kailangan nyo kasi kunin yung company name or yung customer name tapos yung location or yung address ng customer, and then sa description kailangan nyo pong ilagay yung binili ng customer. So, kailangan nyo ilagay yung description ng product, kailangan nyo ilagay yung rate, kailangan nyo ilagay yung quantity and the amount. So, pwede nyo pong kopyahin yung nakita nyo doon sa Amazon. So, kukopyahin nyo lang yung description na nilagay nyo, yung quantity and the amount. So, makikita nyo din doon sa Amazon Seller Central kung magkano yung total bill niya by going dito sa print labels or by going here sa print packing slip, and dito makikita mo nga yung total or subtotal ng customer na nag-order sa'yo. Ayan, no? So, i-blur ko lang siya. Hindi ko masyado ipapakita kasi medyo sensitive yung ah, details. So, ayan, no? So, sa print packing slip, ulitin ko lang po, yung print packing slip, dyan po ninyo makikita yung details. Okay? Sa may bandang right corner, sa may bandang right, makikita nyo dyan, print packing slip, pwede nyo pong kopyahin yung detalye at ilipat nyo po doon sa invoicing system ninyo. Okay? So, again, so you need to generate from your invoice system. Pag sinabing invoice system, galing sa Zoho, galing sa Stripe, galing sa Ninja Invoice, galing sa QuickBooks. So, doon po kayo mag-generate ng invoice. Okay? Anong kokopyahin? Saan manggagaling? Galing po dun sa Amazon Seller Central. I-click nyo lang po yung print packing slip. Tapos kopyahin nyo lang po yung naka-state doon at ilipan nyo dito sa invoice. Then, pag okay na po siya, i-attach nyo na po doon sa step 2 na kung saan makikita dyan nakalagay complete message. And then, dito sa review message, makikita nyo lang yung review or makikita nyo lang yung message na generate din ni Amazon. And then you can now start sending or clicking send para mabigyan siya ng tax invoice. Ayan. So right after that, yung customer makaka-receive ng email galing sa Amazon, and pwede niya nang i-download yung in-attach mo na invoice or tax invoice. So I hope makatulong to sa inyong video na to, and don't forget to like and share tapos mag-subscribe sa YouTube channel ko. So if you want to learn more about Amazon selling, please don't forget to subscribe. Tapos follow nyo lang yung page ko sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, para updated kayo sa mga bago kong ina-upload na video. Yun lang, happy selling mga kabayan.